Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo na naman ang Kalingap team sa bahay nila Viancy. Kakaiba daw ang pagkakataon na ito dahil ito yata ang pinakamaraming dala ng Kalingap team sa kanilang pagpunta kay Viancy. Kaya naman, medyo kabado raw si Kalingap Edu dahil mukhang may gagawin siyang special ngayon para kay Viancy. Naalala si Kalingap Edu na kung pwede ay mag-behave daw muna ang Kalingap Boys dahil napaka-importanting araw daw na ito para daw sa kanya at kay Viancy. Mukhang may surprise siyang ibibigay kay Viancy. Ano kaya ito? Ngunit bago tayo tumungo sa isang surprise ay pumunta muna ang Kalingap team, nagtulong-tulong sila sa pagbubuhat ng napakaraming gamit na regalo ng mga sponsors na ipinaparating lamang kay Viancy at sa kanyang pamilya. Idagdag pa na napaka-sweet nga ni Kalingap Edu dahil may dala siyang bulaklak para kay Viancy noong araw na iyon. Kasi kung ano, Happy Mansari po. inunahan mo na agad ako. Updated ka. Ito nga, sinusurpresahin nga kita eh. Para sa'yo ito. Happy Mansari. At may cake pa. Pasok po muna. Grabe. Opo po kayo. Sobrang special nito ha. Pasok po kayo, Kuya Ian. Naku, kaya naman pala prepared na prepared si Kalingap Edu ay dahil monthsary nga pala nila noong araw na yun. Ito ay kanilang 4th monthsary kaya naman napaka-special ng araw na yun. Napakarami niyang dalang bulaklak at ganoon na din ang mga fans nila. Bukod sa mga bulaklak ay nagtambak din ang mga cake na kanilang dala. Sila ay may dalang 4 na cake para kay Viancy. Parang wala na nga mapaglagyan ng mga gamit dahil napakarami nito. Cellphone mo. Grabe, pinagpapahalagan mo talaga lahat ng binibigay namin sa'yo, no? Ako ba, pinagpapahalagan mo? Ano naman po? Upo na po kayo, ano. Sige na po. Upo na po. Hinahawakan mo ako, ha? Nakakarami ka na. Nakakarami ka. Ha? Ano? Ay, nako. Trabaho ko yan eh. Dapat happy 4th monthsary. Happy 4th Mansari po. Grabe. Ang bilis, no? Napakabilis ng oras. Hindi ko akalain na gano'n na pala katagal ang ating samahan. Sana ay... Hindi ko nga rin pakalain ito ng mga ganun. Worth it naman daw ang pagbibigay kay Viancy dahil lahat ito ay inaalagaan niya. Makikita naman sa kanilang bahay na ang mga gamit na pinamigay ay maayos pa rin at mga nakadisplay. Tumuloy muna ang Kalingap team at nagpahinga ng saglit sa bahay nila Viancy dahil nga napagod sila sa pagbibitbit ng sandamakmak na regalo para kay Viancy. Maya-maya ay halata ang pagkabalisa ni Kalingap Edu na para bang may gusto siyang sabihin kay Viancy. Ano kaya ang sikretong gusto niyang sabihin? Paano ba to? Sasabihin ako sa'yo. Ano po yan? Nahihirapan ako sabihin. Gusto kita. Ano po? Ano po yan? Wala. Basta nasabi ko na ang gusto kong sabihin kung di mo narinig. Kala ka, nagmumingid-bingihan ka lang eh. So ano ito? Ano po yun? Pahirapan mo ako eh. Hindi ko po na rin. Hindi ko nga. Ang report ko, andito lang. Ano? Ano nga po ulit yun? Kaya naman
naman pala kabadong-kabado si Kalingap Edu dahil umamin na siya kay Viancy na may gusto nga siya dito. Ngunit hindi yun narinig ni Viancy kaya naman sayang. Pagkatapos nun ay napag-usapan nila ang pag-muse ni Viancy sa kanilang barangay. Talaga namang nagsiselo si Kalingap Edu dahil kung po pwede raw ay gusto niyang siya lamang ang nakakakita kay Viancy dahil nga sa napakaganda nito. Ngunit dahil wala naman daw siyang karapatan ay okay lang daw yon, suportado niya daw si Viancy. Wala po kayong tiwala sa akin. May tiwala ako niya. Sa kanila wala. Okay? Ay, Ano po, ayaw niyo po ba ako sumali doon? hindi okay sa akin. Sumali ka lang doon. Walang problema yun sa akin. Ba't ang dami niyo po sinasabi kanina? Parang minamarningan lang kita dun sa mga possible na pwede mangyari. Diba? Pagka sa mga ganyang mga muse, minsan may mga medyo nakakaano lang. Ako, ayoko marami nakatingin sa'yo, no? Maliban sa akin. Matapos kang comfortin ni Viancy, si Kalingap Edu ay gumala muna sila sa kanilang bahay. Makikita natin ng mga pinamigay ng mga fans, ang mga ref, ang water dispenser, yung mga pangnegosyo nila at yung mga washing machine. Talagang iniingatan nito ni Viancy dahil lubos ang kanyang pagpapasalamat. Maya-maya ay may topic na naman silang napag-usapan. Sapat. Ano nga po pala yung sinabi niyo kanina? Sabihin niyo na po matagal pa po ang birthday ko. Matagal pa. Panoorin mo na lang ulit. Basta. Hayaan mo na yun. Tara na lang. Sayang sa oras. Buksan ta na lang lahat nito. Hindi nga makamove on si Viancy sa hindi niya narinig na sinabi ni Kalingap Edu. Ganun pa man ay sabi ni Kalingap Edu, panoorin niya na lamang daw ang video para malaman niya kung ano ang sinabi ni Kalingap Edu. Pagkatapos nito ay nagbukas sila ng napakaraming regalo galing sa mga fans at supporters. At nag-stand out nga ang isang gift na ito dahil ito ay isang kwintas na sinuot ni Kalingap Edu kay Viancy. Kaya naman kinilig ang mga manonood. Yan ako sila. Wala kang kiliti dito. Yung buhok mo. Tatawa po ako sa inyo. Sikla yung buhok mo. Yung buhok mo na nakaka. Oh, hindi kita niyayakap pa. Ano lang. Ang hirap kasi. Ayan. Wow! Grabe. Yan, bagay na sa'yo, no? Yan. Oh, bagay na. Panawisan ka, oh. Init po. Init nga, no? Take. Laki. Ayan po, palakpakan natin. Ayan yung stand. Sobrang laki. Napaka-sweet talaga nila, no? Talaga namang napakarami din ang nagbigay sa kanila ng regalo. Meron pang nagbigay ng isang flat screen TV na napakalaki. Pagkatapos nga noon ay nagpahinga muna sila at kumain muna ang Kalingap team sa bahay nila Viancy dahil sa pagod. At dahil na din sa stress at pagod na naramdaman nila ay lumabas muna si Kalingap Edu at si Viancy para naman makapagpahangin at silang dalawa lamang ang nandun. Sa atin. Yan yung sa atin. Sa atin po. Sa atin? Sige, sabi mo. I had a feeling that you hold in my heart. And then Malin, heart. in my day, showing me my direction, coming to me and giving me inspiration. And I ask for more from you, my dear. Be a smile in your heart. Kasama ba yun doon? Kasama yun doon? Wala, joke lang po yan. Gawa.
Ano extra ka ah. Nag-request na naman daw ang mga viewers na kumanta si Fiancé dahil miss na nila ang ganda ng boses na ito. At lalo namang pinasweet ni Kalingap Edu ang moment dahil sinabayan niya si Fiancé sa pagkanta na para bang hinaharana niya ito. Palagi niya na lang kinakantahan si Fiancé para naman ma-feel niya na special to para sa kanya. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli! Bye!